Good afternoon, ma'am. Ma'am, Davao City Mayor Baste Duterte over the weekend sa isang Rage Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this? Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik Ang criminality, ang drugs and corruption. Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Ma'am, isa pa pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment? Unang-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yes, follow-up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaction natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya. At kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City, sabi niya, pamamuliti lang daw ito. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin naman po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs
and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So, hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Ito po, Yusek, from 2023 to 2026 po, ano? Yes po. Thank you po, Yusek. Sunod, follow-up question mula kay Chris Jose Remate. Ma'am, follow-up lang po yung kay Tina Maralit. Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, kung ano po yung mga sinasabi niya, may balak po ba na kasuhan? Or hayaan na lang ang isang Mayor Duterte na magsalita against kay Presidente po? NBI po, PNP, kung may nilalabag na batas, kung may kasinungalingang ibinibigkas para magulo ang bayan, sila na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Ang mga binabanggit ni Mayor Baste, alam po natin na ito'y walang katotohanan. Ito ay pawang pananira lamang at yan ang gusto niyang i-amplify sa kanyang mga kaalyado para palabasin na ang Pangulo ay walang ginagawa. Pero yan po ay taliwas sa katotohanan. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Annalise Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa July 6, sisimula na po ng Senate Impeachment Court ang trial laban kay BP Sara. Naniniwala po ba ang Malacanang na sapat ang mga ebidensyang naiharap sa ngayon laban kay BP Sara upang mabigyang katwiran ang impeachment sa harap ng Senado? Ang Malacanang, ang Palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice-presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Follow up lang din, Yusek. Kung may lumabas po na bagong ebidensya sa pagdinig ng Senado na mag-uugnay din po sa ibang mga opisyal ng pamahalaan, susuportahan po ba ito ng Palasyo ang malawak na investigasyon, anuman ang kanilang partidong, pampolitika o kaalyado man ng gobyerno? Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan. Kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon, hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon, dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, first about po dun sa sinabi ng NBI over the weekend that they expect more ICC warrants of arrest to be released soon. Ano po yung magiging directive o stance ng Malacanang once na ma-release na itong mga karagdagang warrants of arrest, presumably against yung other co-perpetrators ng dating Pangulo? Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay
expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. At pero sa ngayon ay wala pong naibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Ma'am, yung isa po kasing co-perpetrator, Senator Bongo, is also a sitting senator. This time around, based on the experience that we've had earlier this month, dapat po bang mag-step back ulit yung NBI kung sakaling ilalagay po ulit ng Senado si Senator Bongo under protective custody, similar nung ginawa nila kay Senator De La Rosa? Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kapag lumabas na po siguro ang warrant of arrest kay Senator Bongo. Ano na lang po yung ibang mechanisms in place to make sure na hindi na po mauulit yung nangyari last week or earlier this month na medyo naging magulo yung sitwasyon sa Senado? Actually, hindi naman siya magulo kung walang nagpagulo. Well, anyway, kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno. Ma'am, on a slightly different topic, kakapasok lang po kasi nung balita just a few hours ago, si Dr. Tony Leachon filed plunder technical malversation raps against Executive Secretary Ralph Recto. I understand also DOJ Secretary Vida and also former Budget Secretary Toledo. Ano po yung comment ng palasyo dito sa kaso wherein Dr. Leachon questions the diversion of 167 billion in PhilHealth funds? Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin. Good afternoon, Yusek. DBCC econ managers are here in the palace right now. May we know po kung ano agenda nila with the president? Again. Econ managers are present here in the palace right now. Magkakaroon po kasi ng meeting mamaya with the BSP. May we know po ano agenda nila? Of course, pag-uusapan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mga issue about inflation, about economy. So, pag-uusapan po yan. Follow up na lang po dun sa peso kanina about Governor Remolona's statement na a 63.50 peso to $1 could be acceptable. Earlier this year, ma'am, sabi natin na 60 pesos is already, ayaw natin umabot ng 60, pero ngayon nasa hovering around 62 na. Does the palace echo, ma'am, yung sentiment ng BSP na 63.50 could still be tolerable? Okay. Ang economic team po kasi at ang BSP po ay natrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So, lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, di ba? Ang pagbaba ng value ng peso dahil alam naman natin kung anong kinakaharap natin. Hindi lang ito lokal na problema, kundi kumakaharap tayo sa isang global oil prices. Maliban pa po sa mga panggugulo ng ibang mga grupo sa ating gobyerno. So, ilan lamang to sa mga factors. At naniniwala pa rin po ang ating pamahalaan sa ginagawa po ng BSP. Ma'am, on the executive side, ano pong ginagawa ng executive to help cushion Filipinos from the continued weakness of the peso? Kaya nga po magkakaroon ng meeting mamaya. At kapag po natapos na yung meeting, magbibigay po tayo ng update. Okay, ma'am, other topic, ma'am. How does Malacanang respond to concerns that international political risk firms are now framing Philippine political tensions as a governance and institutional risk issue rather than just a domestic political feud? Well, isang aspeto ng demokrasya ay magkakaibang views, magkakaibang opinion. Pero iba po kasi yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan. Pero sa ngayon po, ang gobyerno, ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho, patuloy din po na nais na papanagot, ang dapat na papanagot, at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
So, political tensions and political noise come and go. But economic fundamentals endure. So, tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho. Pasensya na ma'am, last question. Is the administration concerned that prolonged uncertainty surrounding VP Sara and the ICC could weaken economic confidence or distract from the government's legislative and economic agenda? Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.